Kinukurakot ang pondo ng DPWH, kinukurakot ang iba't ibang mga ayuda na dapat pinakikinabangan ng taong bayan. At dahil kinukurakot yan, nagkukulang talaga ang gobyerno at saan tayo kukuha ng pangtustos kung di iuutang. At isa na naman dahilan yan kung bakit tayo ay nagkakaroon ng debt burden, no? Yung debt problem. Hindi mo mahihiwalay yung kakulangan, kapalpakan ng Marcos administration kasama na yung problema niya sa korupsyon. Bukod po dito sa nakikita po nating epekto ng crisis dyan sa Middle East, attorney, dito sa oil price at sa iba pang mga bilihin, isinabi din ng isang senador, hindi ako nagkakamali, si Senator Sherwin Gatchalian, na ito daw sipa din ng yung palitan ng piso kontra dolyar natin, attorney, ay possible na mas lulubo pa ang utang ng Pilipinas. Ano ho ba ang inyong nakikita po dito? Hindi lang yan possibility, mangyayari yan. Kasi alam mo, sa ngayon, ang dolyares ang ginagamit pambili ng langis at iba pang petroleum products. No? Habang tumataas ang presyo ng langis, syempre tumataas ang demand sa dolyares. At habang tumataas ang demand for dollars, nawawalan ng balor ang piso. No? So, hindi lang po yung possibility. Mangyayari na nga po yan at yan ay isa sa dahilan kung bakit ang piso ngayon ay 60 pesos na. No? Pero syempre, sumipa lang ng 60 dahil nga dito sa putukan, pero bago pa magputukan, ay nasa range na yan ng 59. No? At yan ay dahil nga sa problema na hinaharap ng Marcos administration. Ang mga problema ay unang-una ay utang ng utang ng bansa kasi nga po yung pera ng bayan kinukurakot. Kinukurakot ang pondo ng DPWH, kinukurakot ang iba't ibang mga ayuda na dapat pinakikinabangan ng taong bayan. At dahil kinukurakot yan, nagkukulang talaga ang gobyerno at saan tayo kukuha ng pangtustos kung di iuutang. At isa na naman dahilan yan kung bakit tayo ay nagkakaroon ng debt burden, no? Yung debt problem. So sa akin, hindi mo mahihiwalay yung kakulangan, kapalpakan ng Marcos administration kasama na yung problema niya sa korupsyon doon sa katotohanan na bagamat napakalaki na epekto ng pagtaas ng putukan sa gitnang silangan, ang kadahilanan kung bakit ang gasolina ngayon sa Pilipinas ay pinakamataas sa buong Asya ay dahil na rin sa mga naging kasalanan at kapalpakan ng Marcos administration bago pa nagsimula ang putukan sa gitnang silangan. Marcos Jr., ikaw pa rin ang tunay na problema ng bayan dahil kung ikaw'y ginawa mo ang trabaho mo sa taong bayan, dapat yan. Hindi ikaw ang nagsimula ng korupsyon, dapat yan pinatupad mo ang mga batas natin laban sa korupsyon, pero hindi. Ikaw pa ang nakinabang sa korupsyon. Bago ko ipasok kay partner Admar, so ibig sabihin, attorney, hindi po ito normal? Naku, hindi po talaga normal. Talagang wala siya sa tamang pag-iisip nang sinasabi niya na everything is normal. Ang buong mundo, alam natin, it is an abnormal times. So yung pagsabi niya na everything is normal, yan ay palatandaan na abnormal ang presidente natin. Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Balikan ko lang yung issue po doon sa langis. Yung pagkakaibigan po natin sa ibang mga bansa. Dito po papasok ngayon yung usapin na dapat pairalin po ng ating gobyerno yung lehitimong independent foreign policy, attorney. Well, dapat sana, no? Kasi yun naman pala, o lalong ang China na pilit niyang kinakalaban ay nagsusupply sa atin ng mahigit kubulang 30% ng lahat ng supply natin ng finished petroleum products. Totoo na net importer din ng crude oil ang China, pero nag-export pala siya ng finished products at 30% ng ating finished gasoline products ay galing sa China. So ngayong nagkakaipitan sa supply dahil sinasarado ang Strait of Hormuz, masisisi ba natin ang China kung tayo ang magiging last priority ng kanyang pagbebentahan ng gasolina na kinakailangan natin? Samantalang napakasasakit ng mga sinasabi, hindi lamang ng mga Secretary of Defense, Secretary of Interior and Local Government, ni Tariela, kung hindi si Marcos Jr. na mismo
ang naging taksil sa pagkakaibigan sa panig ng China at ng Pilipinas. Sinasabi ko na siya'y taksil sa pagkakaibigan na yan dahil ang ama naman niya ang nagsimula ng relasyon sa panig ng People's Republic of China at ng Pilipinas. At hindi ko maintindihan kung bakit itong anak pa na nagsimula ng relasyon na yan ang siyang naging sunod-suduran sa Amerika na sa ngayon ay ang sanhi kung bakit napapaluhod ang lahat ng ekonomiya ng daigdig dahil hindi natin malaman kung anong rason talaga nitong mga Amerikano para bombahin ang Iran. No? Sinasabi nila yung threat of nuclear proliferation. Samantalang ang mga Iranians naman ay palaging nabibisita ng IAEA. Yan yung UN agency na nagsusupervise at nagsisiguro na walang lumalabag dun sa Nuclear Non-Proliferation Treaty. No? So, etong nangyayari sa atin na hindi natin ngayon matakbuhan ng China na tinatakbuhan ng lahat ng ating mga karatig bansa ay resulta sa pagiging sunod-sunuran nitong si Marcos Jr. sa mga Amerikano at ang dahilan kung bakit sunod-sunuran nga itong Marcos Jr. sa mga Amerikano ay dahil nais niyang suportahan siya ng mga Amerikano sa mga panahon na sinusuka na ang Marcos Jr. ng sambayan ng Pilipino. Kakayanin po ba ng ating gobyerno, attorney, o meron na tayong history na nagkaroon talaga tayo ng maraming imbakan para sa ating oil reserve para po magamit lalo na sa mga ganitong panahon? Wala po tayong imbakan. Wala po. Matagal na po yan na dapat siguro nagtayo tayo pero wala po tayong imbakan at wala na po tayong processing ng crude oil to refine petroleum products dito sa Pilipinas. Lahat po yan ngayon ay inaangkat na natin. No? Hindi lang po sa China, kundi karamihan galing sa Singapore. No? So hindi po tayo talaga po pwedeng mag-imbak dahil matagal po ang pagpapagawa ng mga fuel depot. Ang talagang dapat natin gawin ngayon ay yun na nga po. No? Isatama natin ang relasyon natin sa mga bansa na po pwedeng magbigay sa atin ng supply gaya ng China. Gawin natin ang lahat para ituloy na yung pinalano pa ni Presidente Duterte na mag-angkat ng langis at petroleum products sa Russia bagamat ang Amerika ay mayroong existing sanction laban sa Russia. Tingin ko ang dahilan lang naman kaya hindi natuloy yung nauna ng hakbang na ginawa ni Presidente Duterte na mag-angkat sa Russia ay dahil nga sa pagtutol ng mga Amerikano, no? Yan ang nangyayari kapag ikay sunod-sunuran sa mga dayuhan at hindi binibigyan ng importansya ang iyong sariling pang-nasyonal na interes. Opo, nagpag-uusapan nga natin itong issue na ito dahil ang bawat Pilipino apektado po ng krisis dyan po sa gitnang silangan. Pero may pahayag kamakailan ang Palace Press Officer dyan sa Palasyo, si Undersecretary Claire Castro. Ang sabi niya dito, ang pakiusap lamang po natin ngayon dahil nasa sitwasyon tayong ganito, let us refrain from doing activities like fear-mongering. Ano pong masasabi niyo po rito? Kasi alam natin, marami ng mga dismayado, marami na nagpapahayag, ukol nga po dito, pero tila dina-downplay ng palasyo ba yung emergency or itong ganitong klase ng krisis ngayon sa ating bansa? Well, ito talaga ang problema kapag ang presidente wala sa tamang pag-iisip. Kapag nahaharap sa realidad na talagang abnormal ang mga panahon, parang meron siyang imaginary world, no? Yan ang epekto na rin ng droga, no? Kaya nga sinasabi ko sa mga ating mga kababayan, habang nananatili ang isang drug addict bilang presidente, wala talaga tayong pagkakataon na magkaroon ng solusyon sa ating mga problema dahil ang problema ng mga drug addicts talaga, meron silang mga sariling mundo. Kaya nga hindi ako nagtataka na sinasabi niya at siya lang ang tanging leader sa buong daigdig na nagsabi, everything is normal. Hindi ba naman abnormal talaga yan na ang presyo ng gasolina at diesel sa Pilipinas dumoble at dahil dyan, halos lahat ng presyo ng bilihin, posibilidad din na dodoble, no? At tapos sasabihin niya, everything is normal. Obviously, yan ay isang paniwala na isang tao na palaging high. So siguro, kung ang presidente natin ay gaya ni VP Sara na nasa tamang pag-iisip, huwag na nating isipin kung magaling siya o hindi, no? Basta nasa tamang pag-iisip lamang, alam niya na these are extraordinary times requiring extraordinary actions.
Napag-uusapan yung sinasabi niyo po, Attorney, na high. Record high po yung utang natin, 18.17 trillion pesos. Record high din yung palitan ng piso kontra dolyar. At ito rin nga rin magwa 130 pesos yata yung diesel this week. Pero bago pa man ang nabanggit ni President Duterte na normal, may pahayag din si Yusek Castro. Sabi niya rito, mas yung kaugnay doon sa fear-mongering na ipahinto raw. Sabi niya rito, mas nakakadagdag po ito ng takot sa ating mga kababayan samantalang ang Pangulo po at ang gobyerno ay still under control, in control of the situation po, Attorney. Sa tingin niyo po, kontrolado pa ba ng gobyerno ang sitwasyon? Kontrolado ba itong pagtaas ng ating utang, yung sa piso natin, pabalik ba hindi stable yung mga polisiya, like kagaya sa magbibigay na sana ng ayuda para doon sa mga public utility vehicle driver, or hindi pala, tataasan yung kanilang singil, tapos isang araw bago mismo ang implementasyon ng pagtaas ng singil, binaliktad na naman, magbibigay lang daw ng ano, tapos itong mga ano ngayon is hindi na talaga kinakaya kasi ang kanila pong itong 5,000 pesos na ayuda parang halos nasa ano lang, 2 araw, 3 araw lang po nila na biyahe din po, Attorney, at marami pang mga issue po, Attorney. Yan nga ay resulta kapag ang presidente mismo ay palaging high. Everything is record high. Alam mo, napakadali naman siguro na magkaroon ng solusyon eh. Unang-una, yung 25 billion na kinuha niya bilang kickback doon sa 100 billion na kanyang insertions nung nakaripas na taon, ibalik niya sa kaban ng bayan. Yung budget ngayon ni Tambaluslos na 50 billion, yung budget ni Sandro Marcos na 30 billion, ibalik niya sa kaban ng bayan at ibigay bilang ayuda sa taong bayan. Yung 500 billion na insertions ng Kongreso na hinahawakan nila at i-release lamang kapag pumirma ang mga kongresista sa impeachment laban kay VP Sara, gamitin nila para ayuda sa taong bayan. So marami tayong pera na po pwedeng gamitin para talagang maibsan ang kahirapan ng taong bayan, pero ginagamit ngayon para sirain ang kalaban ng Marcos administration sa politika. Napakalaking halaga yung 500 billion na hindi nila rinirelease sa mga kongresista at i-release lamang doon sa mga pipirma sa impeachment. Kung yung 500 billion na yan ay gagamitin natin nga para mag-subsidize, for instance, ng presyo ng langis, no, at ng gasolina at diesel. At saka yung aking sinasabi, no, bakit ba ayaw bawasan ng gobyernong ito yung kita ng mga oil companies? Di ba? Simple mathematics yan. Kung ang presyo ay calculated na 15% ang kikitain ng mga oil companies, ngayong doble na ang presyo ng gasolina, doble rin ang kita nila. So dapat yung 15% na yon, kapag nadoble ang presyo ng gasolina, gawing 7.5% na lamang. Dahil hindi naman dapat na sila pa ang kikita habang lahat tayo ay naghihirap. Yung mga pronouncement ni Ante Claire, yan ay consistent with the state of mind of the president. Abnormal.